Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Araw-araw tayo po ay pinaalalahanan na ang Poong Jesus Nazareno ay nagnanais tumuloy sa ating mga buhay, tumuloy sa ating tahanan upang makasama niya tayo. At gusto tayong makasama ni Kristo. Ikaw ba, gusto mo bang makasama si Kristo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka. Kasi sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, o maging sa mga pagbasa, ito ay patungkol sa pagtanggap kay Kristo. Yung tinatawag nating hospitality. Biruin nyo, sa ebanghelyo, sa dinami-dami ng bahay doon sa isang bayan na dinaanan o dinalaw ni Jesus, dito siya tumuloy sa bahay ng magkapatid na Marta at Maria. Napakalaking karangalan noon at kumbaga isang bihirang pagkakataon na sila ay madalaw ni Jesus. Sa dami na sigurong imbitasyon o gusto na si Jesus ay pumunta sa kanilang tahanan, pero itong pagkakataong ito, naroroon si Jesus sa tahanan ni Maria at Marta. Kung kaya, si Maria, sinamantala niya yung pagkakataon. Nandoon siya sa paanan ni Jesus, nakikinig siya sa mga itinuturo nito, samantalang si Marta ay aligaga. Na sinasabi niya, lumapit siya kay Kristo at ang kanyang sinasabi ay sabihan ang kanyang kapatid na tulungan naman siya. Si Maria, nandoon lang, nakaupo o nandun sa paanan, nakikinig, kalmado. Si Marta naman ay hindi mapirmi. Dahil abalang-abala siya sa kung ano man na gusto niyang gawin para kay Kristo. Malinaw dito na si Marta nakafocus sa gawain para kay Kristo. Samantalang ang gusto ni Kristo na ikinatuwa niya kay Maria ay yung presensya ni Kristo ay nandoon at yung atensyon ni Maria sa kanya ay higit niyang pinuri o pinahalagahan. Di ba? Alin ba mas gusto nyo? Sa mga may karelasyon dito, ano ba gusto nyo? Padalan lang kayo ng padalhan ng regalo? Bigyan lang kayo ng bigyan? O mas maganda at mas gusto ninyo na kasama ninyo siya? Alin dyan? Uy. Alin ba ang mas ikinatutuwa ninyo? Yung magpapadala siya, yung magbibigay siya ng regalo, o yung kasama ka at alam mo na nandoon siya, attentive siya, yung presence siya nandoon.
Nahahawakan mo ang kamay, may ka-holding hands ka, o gusto mo lang ay bigyan mo lang ako ng pagkain, bigyan mo lang ako ng regalo. Kaya nga, dito, maganda na mapaalalahanan tayo muli, no, na huwag tayong mauwi na katulad ni Marta, na kaya tayo lumapit kay Jesus ay para ilabas yung ating mga hinaing sa buhay, hinaing tungkol sa either, no, Lord, pwedeng Poong Nazareno, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako. At ang sasabihin mo, lagi na lang ako. Ako na nag-provide, ako na nagluto, ako na nag-asikaso, ako na lang ng ako. Baka naman pwede, Lord, no? Kausapin mo naman sila rin naman. Pero yun nga po, no? Ang sagot ng Poong Nazareno kay Marta, Marta, masyado kang maligalig. Kumalma ka nga. Sinabi ko ba, para bang gano'n, no? Sinabi ba ni Jesus na mag-abala ka? Nagpunta ba ako o nagpunta ba si Jesus para bigyan ka ng alalahanin? Gusto lang kitang makasama. Gusto kitang makausap. Nagdidiman ba si Jesus o nagdiman ba si Jesus na maganda ka, magkatay ka ng baka, magkatay ka ng guya o ng kambing? Pero ikaw, ano ang umabot ka na ba sa puntong ito o kaya ka nandito kasi naglalabas ka ng hinaing mo na parang lagi na lang ikaw? Kaya tuloy, di ba, kahit nga yung mga nanay, mga nanay, taas nga mga kamay ng mga nanay dito. Wala nang nanay dito. Naubos na. Di ba? Kung gagawa kayo, di gumawa lang kayo. Mahirap kasi yung gawa ka ng gawa, pero ngawa ka naman ng ngawa. Pagod ka na, di magpahinga ka muna. Pumirmi ka muna, kumalma ka muna. Hindi pwede yung habang naglalaba ka, bunganga mo kasabay. Habang nagluluto ka, naninermon ka. Hindi tuloy tayo nagiging maayos. Kasi gusto mo lahat gawin. Gusto mo lahat matapos. Umuulan pa nga lang, bumabaha pa nga lang din, naglilinis ka na, hindi pa natatapos ang tubig, hindi pa natatapos ang ulan, kaya tuloy, dinaig mo pa yung bagyo. Tingnan mo. Tingnan niyo itsura ng katabi ninyo. Tingnan niyo. Pagod yan. Haggard na. Umaga-umaga pa lang, haggard na eh. Kung gagawa ka, gawin mo kasi gusto mo. Pinili mo yan, ginusto mo yan. Kaya nga dito, di ba, sabi, mas mabuti yung pinili ni Maria. Pinili ni Marta na maging aligaga. Pinili ni Maria na pumirmi muna. Nandoon saglit lang naman yan eh. Konting oras lang yan eh. Mamaya aalis na yan, sayang naman. So ikaw, pinili mo yan, inako mo yung responsibilidad, gawin mo nang hindi ka ngawa ng ngawa. Totoo naman, minsan mapapagod ka, pues pwede kang magpahinga, pwede kang huminto. Kesa naman yung reklamo ka na lang ng reklamo, gawa ka na lang ng gawa, pero ngumaw-ngawa ka naman ng gumagawa. Busy yarn. Kaya nga, maging sa mga naglilingkod sa simbahan, hindi nakakaligtas dito. Linggo-linggo o araw-araw, biyernes na biyernes, abalang-abala dito, lingkod ng lingkod, naglingkod lang, hindi nagsimba. Magkaiba kasi yun eh. Nag-serve ka. Ang gusto ng Poong Nazareno, magsimba ka. Manatili ka, makinig ka, dahil may itinuturo si Jesus na malaking tulong para sa atin. Mahirap yung, Lord, kawawa naman ako, Lord, lagi na lang ako, Lord. Sinabi ba niya na pagurin kita? Pagurin mo ang sarili mo?
Pero alam niyo yun, may biyaya sa taong tumatanggap kay Kristo. May biyaya sa taong naglalaan ng sapat na oras para makasama ni Kristo. Tandaan niyo yan. Kaya kung samantalahin niyo lang, nandito ka na, konting oras lang to, pumirmi ka muna, huwag ka muna mag-alala ng mag-alala, maupo ka lang muna dyan, sumabay ka muna sa ating ginagawang pagmimisa, pagkatapos niyan, lalabas ka dito na may kapanatagan sa iyong kalooban, kasi nga, pahinga lang naman ang kailangan mo. Pag uwi mo, di gawin mo na ulit, kusang loob mong hugasan yung mga pinagkainan, kanina pang tanghalian. Pero gawin mo kasi gusto mong maglingkod. Kasi may natutunan ka na eh. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumalma ka lang ha. Ito nyo, ayaw nyo, no? Mukhang pagod na nga eh. Pero nasa sa inyo po. Pinili mo yan. Okay? Malinaw tayo dyan. Pinili mo yan na hindi ka dapat pinipilit. Walang pamamuwersa sa iyo. Desisyon mo yan. Kung ano man yan, gawin mo ng may ngiti sa iyong labi. At gawin mo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Amen?